na by the way, sa buong serye natin ay hindi na-pick or na-ban. O nga no, Sa 3 games so far. parang walang may gustong mag-fanny. And I feel like the first fanny na nakita natin ng playoffs ay nanggaling pa kay Demon Kai na RSG. And wow, the crowd going wild. 2-0 in the favor. Blacklist International kailangan manalo ng Echo 1 game at a time para makakita ng reverse sweep and possible game number 5. And so far, for Blacklist International, for the Agents, isang panalo na lang ang kailangan nila para depensahan ang kanilang trono sa M-Series at kailangan nilang labanan ang mga orca ng Echo. Let's enter game number 3. Ano nga ba may expect natin sa early game, Wolf? Kailangan dikdikin yung gold lane, for sure. Etong Bruno, ginamit to at pinik para manalo ng laning stage. Kailangan makakuha ng mga push. Kailangan makuha ang early to the mid game para hindi makahinga. Etong si Oheb, that's the main win condition for Benecutie. They have done this before. Nagawa na nila to dati. At tignan natin kung magagawa nila versus a World Championship team. Wow. Sanford on this Benedetta against Edward. This time around, hindi tayo makakita ng Petrify Bene. This is the classic execute Bene. Yung talagang pang solo kill sa lane. And as you said, Wolf, kailangan talagang alagaan si Benecutie dito dahil siya yung kailangan makakill ng maaga. And this is the same strategy na nakita natin ng games 1 and 2 na aalagaan talaga. It's a 2v2 in the gold lane. Difference lang ngayon is hindi i-refill yung marksman na gamit ni Benny, which is the Bruno na. So medyo mas malaki yung critical hits na pwedeng indahin ni Oheb, na pwedeng maging advantage gato ng Echo katulad ngayon. Yung energy shield talaga mapupunta in favor of Echo kung walang makikisali mula sa side ng Blacklist International. Kasi hindi nagiging enough yung auto-alarm bombs Parang magdadalawang isip ka rin na lumapit dun sa range ng Bruno. And White's Carl TZ mukhang magkakasalubungan. Dalawang world-class junglers in the top lane. It's a 3v3 scenario pero dun sa baba, magkakaroon ng 1v1. Sanford, low HP, and this is just the power ng isang Pakito. Yep. Alam ni Edward, knowing na ito yung isang signature hero niya, yung Benedetta. Nakita naman natin in the past 2 games in the series that there's a hero na pwedeng tumapat dito sa Benedetta. Hindi ito ang first time na gagamitin ng Blacklist ang Pakito kontra sa isang Benedetta. At least 2 times silang nagamit ito noong regular season. And Edward almost always wins sa mga bakbakan na to. Kailangan pa nga tawagin si Sanji. It's a 2v1! Abutan niya ba lang dito si Edward pero si Carl TZ ata nakasilip kaso nga lang may turtle. So ito yung pipiliin nilang ruta. Hindi muna tayo kukuha ng kills. Instead, kuha tayo ng objectives. Pero hindi na naman pwedeng pumayag si Wise ng basta-basta. May vision sila pero may zone coming in from Yawi and Sanji at hindi na makakalapit si Wise pa. Magandang hila mula kay Carl TZ pero naiwan nila si Benny doon sa taas kaya medyo dumudugo siya ngayon in this 2v1 scenario in the gold lane. Yes. Yawi and Sanji lilipat na. Ano ang kailangan gawin ng Echo dito to keep the objective lead? Ayun lang, talagang i-control yung mapa, umangat sila. Kailangan nilang umangat, mag-create ng space para doon kay Benecutie. Tapos, pagdating ng mga pushes, turret pushes, kailangan nilang ma-execute yun na properly. Isang bagay na nakita natin mula sa Echo, para makuha yung first turtle, nilagay nila si Sanji dun sa XP lane. Tapos yung mid lane, sinalo ni Yawi bilang isang roamer, magle-level 4 ka. So 5 yung level 4 nila noong time na yun. Yep, but Sanji, oh! Namilitan Time's pang journey. gumamit ng flicker plus the time's journey para lang tumakas doon sa ginawang pagpupok ni Wise and ni Haji. And wala man lang ginastos doon na spells, ultimates. And mukhang yung Blacklist International gets ulit nila yung trade na mga nangyayari na every time na bibitaw sila ng ultimate, as long as may kapalit, worth it yun. At katulad na lamang nung Game 1, napakalapit din ng laro na to. Patalon-talon lang ang gold lead, mapa 300, mapa 90 gold. Patalon-talon lang from Echo to Blacklist, from Blacklist to Echo. Dito talaga natin makikita tong teams na to. Kahit kung soccer yung Game 2, ito naman parang table tennis na hindi natatapos. Never-ending rally. Lalo lang na sa mga pro players ng ping pong dyan. Alam nila na kailangan lang sagutin mo palagi yung binabato sa'yo. Dito naman sa mid lane, Sanji in trouble. Blacklist mukhang naghahanap ng angulo. The aggression coming in from Blacklist and Echo nagka-cancel out lang. Kung iniisip natin na parang parehas silang safe play dito, parehas kasi silang agresibo kaya parang nagkakaroon na lamang ng respeto. Oo, pero it seems like yung Echo,
parang yung pinipili nila medyo defensive. Kasi kung mapapansin natin, si Sanji, ang kinukuha niya yung Time's Journey instead of the Feathered Airstrike. Kasi kung gusto talaga nilang pukpukan doon sa Clash, kukunin nila yung pan-damage. Pero now, meron ditong pagong na pag-aagawa ng dalawang junglers. Mas may advantage dito yung Echo dahil nga nakapwesto sila. Kaso nga lang may Blazing Duet na bibitawan dito si OM. At ang makakakuha ay walang iba kundi si Wise. At si Wise makapag-secure ng turtle. Itutuloy pa kaya nila ang laban dito. Kailangan na tumakas sa Blacklist International. Pero first blood ay mapupunta kay Sanford. Oh my, Venus is down. Kailangan niya makahanap ng angulo palayo. Haji might be in trouble. Feathered Airstrike wings by wings. Makakatakas siya. At si Sanford ay buhay pa rin. Lipat tayo dito kay Wise. Taunt kay Sanji. Nasampal. Naton pa nga. Pero buhay ang Echo. The objective goes to Blacklist International. And even better, nakakuha sila ng kill kay Cartesi after ng laban. Yes, yung first blood na punta kay Sanford with his Execute Benedetta at nakatakas din naman siya eventually. Kaso nga lang, yung kanilang jungler ang nabigyan. And also, minsan pwede sila mag-push sa may top lane. Po, kamuntikan na pero si Edward dito mukhang mapapabalik pa, sumapak pa. Lumingon, si Yawi isa na lang. Venus. Auto alarm bombs. Aabot nga ba pero save. Mukhang meron pang tali. Oheb with a kill pero papasok si Carl Tizzy going in for the Ugi Shadow kill. Oh, my Venus will survive because of the Time's Journey. Blacklist International. Nakikita natin kung gaano sila katapang. Kung ikaw yun, hindi mo yun gagawin pero ibang klase. Balik ang mga kampiyon. Doon sa ilalim ng tore, tapos hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Kasi pag lumiko ka, may bomba. Kapag lumiko ka, may oheb. Pero yun na nga, yung wala ka ng no choice, nandun ka sa top side. At mukhang purple naman, ang paglalabanan nila, Carl Tizzy will be not able to be securing it to Wise in a 4v1. 4v1 pero hindi nila alam nakabang pala si Edward tsaka si Haji. Sanford pumasok pero atras din kagad. Buti na lang may altar kaya naman hindi agad mapapatumba. Pero now, si Benny Cutie ang aasahan ng Echo. Kailangan na kailangan nila tong alagaan. The Masters of Trades. Blacklist International ang nangyari dun sa may top lane. Pagkakuha nila kill kay Cartesi, pinoke nila ulit si Benny Cutie sa may push sa may top lane. Habang nangyari yung pagdepensa ng Echo, walang dumepensa doon sa may mid lane. Kaya naman nakapag-push sila. And again, another trade-off for Blacklist. Makakuha sila ng Tore para sa isang Tore. Oh no! But it's a 3v1! Benny Cutie will be securing that kill. Pero doon sa baba mo ka magte-trade din ng Blacklist International at may third pang kasama. Sanford, it might be in trouble here. It's a 1v1 against Oheb. Blazing Duet, hindi siya makakakuha ng kill. Pero Turtle ay mapupunta sa kamay ng Blacklist International. Grabe yung trade na ginagawa ng Blacklist. Willing silang ibigay si Edward kasi sabi nila, meron naman Torre sa baba, may kill pa, may turtle pa tayo, and eventually, Blacklist International pa rin ang nananalo sa mga trades pero hindi papayag ang Echo na walang kapalit. Babasag sila dito ng Torre sa bandang iba. Kaso nga lang si Wise, nakasalubong dito si Yawi. Ngayon hindi niya napapatakasin. Naabutan nga ba? Pero ngayon nagsisitakbuhan lang sila. Yawi dito ay mapapatumba. And Blacklist International, tuloy-tuloy lang ang mga plays. 3K gold lead na. Naku, oh Tony Ortiz na makapasnowball. Nahuli pa nga si Benny Cutie ang bagyo na bumaba na. And this is it. 5-2, tuloy-tuloy, Sanji, Oheb, isa na lamang at killing spree na for the Filipino sniper. At si Sanford pa nga atang susunod. May bangga ba magaganap? Hindi. Si Carl Tizzy at Yawi mananatiling buhay. Ang ipit mula sa Blacklist International, tunay na tunay. The pincer is real for Echo na tinry nilang i-push yung may top lane, but you saw kung paano nagposisyon doon si Wise, pati na rin si may Venus. Eventually nahanap ni Wise at ni Haji yung kill doon sa mga members ng Echo. Nagsimula doon kay Yawi, eventually finding Benny Cutie, sabay kuha doon kay Valentina, at nakita natin kung paano nag-crumble ang Echo. Be it sa pressure, be it sa map control ng Blacklist International, yung pokes at yung trades ng Blacklist ay masyadong maganda at masyadong perpekto. Kailangan ma-break ng Echo ang tempo ng Blacklist International. Makaharap sila ng magandang play. Ma-split nila ang mapa. Meron naman silang Carl Tizzy. Meron naman silang Sanford na kayang-kayang split push ang laro na to. Pero 15 seconds na lamang ay lalabas na ang unang Lord ng laro in Blacklist International. May 5,000 kalamangan. Naghahanap na sila ng play. Ipipilit pa ni Yawi to at mukhang siya pa nga yung mahihila. Sobrang tapang dito ng Wise na pinasok niya yung 5 miyembro. Na-force na din ang napakaaga dito yung altar. Kaya magsisitakbuhan na sila. Carl Tizzy very low. Yawi dito mukhang mabubuhay pa. Pero dito si Oheb. PMI and Blazing Duet. Iniisa-isa yung mga miyembro. Si Carl Tizzy napatan. Hindi pa siya
nakauwi. Ngayon, babawian nila pre. But Edward babawa with the punches. Two crucial pickups coming in from Blacklist International. Babagsak si Yawi at babagsak din si Carl TZ. At nandito na rin ang unang Lord ng laro na to. 9-2 ang ating kill score, 9 minutes in. At makakakuha ang Blacklist ng isang major objective. One step away, one big push away from a title defense. A disastrous play coming out from Echo. Nag-conceal sila pero may digi time bombs para pigilan si Yawi at hindi nahatak doon si Umay Venus. Sabay kontra mula doon kay Wais with a perfect taunt doon sa members ng Echo. Eventually na doon si Ohe para mag-deal ng damage at nakakuha siya ng isang kill. Ang malupit pa doon, nung may isang bola si Benny Cutie na hatid after the BMI. Meron siyang wind of nature na pinang-dodge niya doon sa damage coming out from Benny Cutie. Tapos si Carl TZ na iwan doon sa may damuhan. Hindi kinaya yung damage ni Edward with Dominance Ice and Bloodlust Axe. Ang kunat ng Pakito. Last defense na ata ng Echo to. Kailangan nilang gumawa ng milagro. Mid lane Lord for Blacklist International. The Orcas, the final line of defense. Can they successfully defend this? Si Wise dito ang nagtotont. Siya yung frontline na naman. Si Sanford dito mahahatak. Abutan pa ka ng masapak. Pero andito naman yung Cult Altar na gagamitin ni Yowie para i-save yung kanyang teammate pero hindi magiging sapat. Sanford is down. I repeat, Sanford is down. May minions sila mga kasama. Andito yung Feather Air Strike. Sama-sama na sila dito at yung Blacklist International excited na tapusin to. Nais na talagang patumbayan ng Echo. Pero ngayon tuloy pa rin ang depensa. Ayaw bumitaw ng mga Orca at mukhang meron pang round 2. Naubos na ang mga minions. Top lane naman ang usapan nila. At ipupush pa rin to ng Blacklist International. May parating pang wave. M4 is knocking at the door of Blacklist International. Tatlo ang dedepensa pero may minions na magsaspawn. Andito naman yung pagpasok ni Sanford. There goes the electrifying blow. Kaso alam may tali si The Queen. Sanji with a feathered airstrike. Tried to defend. Tried to clear those minions. Pero mukhang hindi pa rin naman magiging sapat kasi sobrang ikli pa lang ng mga death timers. Wala pa tayo sa 12-minute mark pero ganito nakainit yung laban. Another reset for this game. Kalma muna tayo. May chance pa ang Echo pabagalin ng expressway ng Blacklist International. And even if you say na yung Blacklist International ay naging aggressive doon sa laban na yun under the base of Echo, wala din talagang napatay ang Echo. Calculated aggression mula sa side ng Blacklist kung sino mag-i-in and si Wise. Hinihintay lang talaga niyang gamitin yung feathered airstrike na nanakaw ni Sanji. Tapos haharapan agad niya. Meron siyang threat agad doon knockups as well as the taunts para kontrolin yung feathered airstrike kung sakaling gamitin ngayon. And even si Benny Cutie, hindi siya makatambay. Eventually kasi may times journey sabay Blazing Duet na halos gawin mong immune yung marksman mo that you can deal out the damage. It is very difficult na para sa Echo. Sinabi natin na kailangan nilang dikdikin yung gold lane. Hindi nila yung nagawa. At hindi na ngayon nagpe-pay off itong Bruno pickup mula sa Echo. At lalabas na ang unang Luminous Lord. 10 seconds from now, Edward in a 1v1 against Sanford. Nagmamata lang si Carl TZ doon sa gilid. Pero mukhang iba ang plano ng mga Orca with the upcoming Lord. Ito na ba yung mga tactics na alam nating nilalabas ng Echo kapag crucial na? May magagawa pa kaya sila? Kalahati ang buhay ng Luminous Lord. Oh my Venus with a bombs bunny. Tinaniman na ang buong orange side ng Echo. Ang hirap lumapit sa Blacklist International. Si Lay tahimik lang daw muna si Sino Carl ba? TZ. Papasok Ano, kaso nga lang. Bunny? Nakita. Kung wala sana yung auto-alarm bomb, sneaky sana yung gagawin nila pero libreng Lord para sa Blacklist International. One last push. Ito yung aasahan nila. A 10k gold lead, Wolf. Nung unang disastrous play ng Echo, same spot yung nakita nila at same din yung mga heroes na nandun with a conceal play na na-counter agad nitong Digi Time Bomb. Ang Echo ay sikat nung regular season with their conceal plays. Yung kanilang biglang pag-group up as 4 as 5 para mag-push o kaya kumuha ng kills. Kontrang-kontra nitong Digi Time Bomb mula sa Blacklist International. Agents, remember this moment. Orcas, dedepensa na! Ngayon ay papasok na sila. May feathered airstrike pa. Kaso nga lang may bibitawan na rin. Napakadami ng minions sa paparating mula sa side ng Blacklist International. Nahihirapan huminga ang Echo dito na kailangan talaga lang bumalik. Pero Blacklist International ang pagbabalik ng royalty. Isa na lang. Mare-reclaim na yung crown.